Isang mapagpalang umaga, tanghali o gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 17, 2025. Dito po sa amin ay July 18 na, 12:15 na ng madaling araw. Kaya medyo late ulit yung pagbabasa natin ng mabuting balita. So, basahin po natin ang ating mabuting balita. Ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 11, verse 28 up to 30. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita sa araw na ito ay tungkol po sa pamatok na gustong ipapasan sa atin ng ating Panginoon. Kasi sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at pababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok. Sa makakasumpong daw tayo ng kapahingahan para sa ating katawan ba? Katawang lupa. Sabi niya, kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Kasi yung mga dating batas ay katulad ng Sabat na tinatawag nila, na kapag dumating ang Sabado, kailangan mong magpahinga. Dahil sa kailangan magpahinga ka at tuminto sa iyong pagtatrabaho tuwing Sabado para magkaroon ka ng kapahingahan ng katawan o physical. Ngayon, ang Panginoon ay inaalok tayo ng Panginoon na pasanin ang kanyang pamatok. Ang pamatok na ito ay yung pinakabatas na magbibigay sa atin ng kapahingahan spiritual o ng ating kaluluwa. At kung ang batas na panglupa ay nagbibigay sa atin ng kapahingahan sa ating katawan, ang batas na makalangit ng ating Panginoon ay magbibigay sa atin ng makalangit na kapahingahan. Yun ang inaalok sa atin ng Panginoon. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kaya ganun nga ang Panginoon ay si Jesus. Lahat ng batas ay
ginawa niya lahat yun, at yung mga batas na hindi nating kayang sundin, na fulfill or napagtagumpayan lahat yun ng Panginoong Jesus sa panahon niya. At ngayon, ang iniimbitahan tayo ng Panginoon na siya naman ngayon ang ating sundin. Kasi para saan ba yung batas? Ang batas ba ay para lang sundin, o ang batas ay ginawa para sa ikabubuti natin? So, ang batas ay hindi lamang natin sinusunod dahil yun ang batas, kundi mayroon tayong sinusunod natin yun dahil sa mas mataas pa na alam mo yun, parang mas mataas pa na layunin, kaya natin sinusunod ang batas. At ang layunin na yun ay dahil gusto nating sundin yun bilang pagbigay ng paggalang sa Diyos, bigay ng maliban sa paggalang o respeto, para maipakita natin yung papuri at pasasalamat, at ganun din yung pag-recognize natin sa Diyos bilang Diyos at karapat-dapat na ng ating mga papuri. Kaya natin sinusunod ang batas. At yun naman ang gusto ng Diyos, na ang batas ay ginawa para mapalapit tayo sa Kanya. Hindi ginawa yung batas para lamang sundin yun, kundi ang pinakamahalagang layunin nun ay para mapalapit tayo sa Diyos at maramdaman natin ang Kanyang pagmamahal sa bawat isa. Kaya inaanyayahan tayo ng Panginoon na kapag nahihirapan tayo sa buhay, ang ating katawan mahihirapan yan sa trabaho, at itutulog mo lang yan. Paggising mo, malakas ka na naman ulit. Pero mayroong kapaguran na hindi naiibsan sa pamagitan ng pagtulog lamang. Yung mga problema natin, pagsubok sa buhay, pagtulog mo, pagising mo, nandyan pa rin. Pero inaanyayahan tayo ng Panginoon na napagtagumpayan na niya lahat ng nasa mundo, dahil siya rin ay naging tao katulad natin, at naranasan niya yung naranasan natin at mararanasan pa natin. Kaya inaalok tayo ng Panginoon na tanggapin natin siya sa ating puso, i-surrender natin o isuko natin ang ating buhay sa Kanyang pagsunod sa Kanyang kalooban, at magiging magaan ang ating pang-araw-araw na buhay. Madali tayo nating mapagtagumpayan kahit anumang problema, kahit anumang pagsubok, dahil i-comfort tayo ng Diyos. Sasabihin niya sa atin na yan ay mga panandalian lamang at hindi yan pang matagalan. Ang pangmatagalan natin ay yung sa kabilang buhay, na makakasama natin ang Panginoon. At ang sinasabi ng Panginoon na ang katawang lupa natin magkakaroon man ng kapahingahan, kinabukasan mapapagod na naman ulit. Pero inaanyayahan tayo ng Diyos na mayroon siyang ibibigay sa ating kapahingahan ng ating sarili, ng ating kaluluwa sa kabilang buhay, na matatamasa natin yung ligaya na walang hanggan na kapiling siya.
Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pagkikinig at pagpalain po tayo ng Panginoon.